PJs ang probinsyano. Unang trailer, pinapakita syempre si Ador. At pangalawa, pinapakita si Cardo. Ngayon, of course, Cardo, Ador, naririto. Coco Martin, here. Let's good evening po sa inyong lahat. Medyo pasensya na po. Parang na-late po yata yung start natin. Pero honestly, ako kanina pa nandito. Siguro yung ibang kakasamahan natin medyo naipit lang po sa isang press con. Kaya good evening po sa inyong lahat. Sige, ito, let's start na together with, of course, Sir Aaron. Ayan, ito kasi si Sir Aaron ang mas kilala niya personally ang ating mga digital media personalities present tonight. Thank you, DJ Danny. Our first question will come from GP Anarcon of PEP. Hey, Coco, good evening. Hello, good evening. Kasi parang, remember soap before, minsan lang kita iibigin, di ba? Dual role din yun, tas medyo action din. So parang, how would ang probinsyano be different from that? Una-una, medyo malayo yung kwento nila. It's about, yung minsan nakita kasi ibigin na it's about the NPA and then the soldier. Ito naman it's about sa ating mga kapulisan. Malayo yung comparison. Saka sa minsan nakita ibigin kasi sabay yung character ko eh. Ito naman may kailangan akong gampanan. Kailangan kong gampanan yung pagkatao ng kapatid ko, ng kakambal ko. Maaring naging yan lang dahil kambalan din kasi Maha yung kasama ko dito. Kaya medyo may pagkahawi nga siya. Ayun, speaking of nga dahil si Maha din nandun, di ba? So parang, paano nag-change yung working relationship niyo from minsan lang kita ibigin and then now that you're reunited in Provinciano? Una, honestly, sobrang excited ako nung kasi Siyempre, 4 years ago, nung huli kami magkasama ni Maha dun sa soap opera. And then, siyempre, honestly, minsan may tao ka makakatrabaho na hahanap at hahanapin mo yung, minsan meron compatibility dun sa katrabaho mo. And then, medyo matagal na kaming hindi kakatrabaho ni Match. Every time na nakikita kami dito sa ABS-CBN o sa ibang gathering, lagi ko talagang inayon na sana magkatrabaho ulit kami either sa movie or sa soap opera. Pero medyo matagal binigay and then 4 years nga. Actually, hinintay namin siya after the Bridges. And then, ayun, ngayon, yung pagtatrabaho namin sa taping, mas naging matured. Kasi syempre, the time, medyo bagets pa kami ng konti. And then, ngayon, mas kilala na namin ang isa't isa. Lalong-lalo na ako, mas nakilala niya na ako na talaga pagdating sa trabaho ko, medyo mabusisi ako eh, saka talagang nakatutok ako sa bawat trabaho ko. Ngayon, mas naiintindihan na ni Maha yun. Ayan, that's it. Thank you. Thank you, GP. Our next question will come from Jude Cartalaba of Rappler. Good evening. Congratulations. Di ba sa paggawa mo dito, yung journey na to, ano yung natutunan mo or ano yung top 3 na pinapahalagahan mo habang ginagawa mo to? Pinapahalagahan sa personal na buhay? Siyempre, pinapahalagahan sa buhay ko siyempre yung family ko na kung bakit ako nakaka-relate din sa bawat character ko. Pangalawa, yung responsibilidad ko sa bawat manonood o sa mga taong humahanga sa akin. Which is kung i-compare ko siya dun sa character ko, yung mga tao pinagsiservisyohan ko bilang isang pulis o sa karakter ni Ador. Siguro, pangatlo, yung respeto sa sarili. Pag nirespeto mo kasi yung sarili mo, yun yung babalik sa'yo na nakikita ng mga tao sa ginagawa mo. Siguro yung sa karakter ko dito, bilang isang pulis, na pilit kong, sabi ko nga lagi na parang, sana itong soap operang to, ito ang maging daan para bumalik yung pagmamahal at pagtitiwala natin sa ating mga kapulisan. And then, sabi ko nga, nung binubuo namin siya, sana ipakita naman natin yung ano ba yung ibang katangian ng mga pulis. Diba kasi parang dumating din, siguro sa haba ng panahon, ang tatandaan ko ng bata kasi ako, pag sinabi mong pulis, hero yan eh. Na kapag may nangyayari, o anumang krimen, o anumang mga bagay na nangyayari sa kapaligiran natin, ang unang tinatawag natin, tumawag ka ng pulis. Agad dumating ang panahon, umaba ang panahon, medyo pumangit ang imahe ng ating mga kapulisan. Nung binubuo namin talaga siya, talagang inisip namin na paano natin sila matutulungan, paano natin ibabalik ang magandang imahe ng kapulisan.
Which is sa personal kong buhay, sabi ko nga, kailangan ko munang ayusin ang aking sarili, mismo sa aking pamilya, kumbaga, yung, sabi ko nga, yung respeto. And then, pinakita namin dito, ano ba yung pinagdadaanan ng ating mga kapulisan bago sila maging pulis, di ba? Kung bago, gusto muna namin pakita yung kung gaano sila kalinis, di ba? Kung ano yung pinagdadaanan nila, gaano kahirap bago sila maging pulis. Kaya, gusto namin pakita dito kung ano ba yung ideal na isang pulis. Yun. Bagay yung tatlong kinonsider ko nang habang ginagawa ko itong proyektong to at ano yung nasa akin habang ginagawa ko itong proyektong to para magampanan ko siya ng tama. Picking up from that, kasi sabi mo, pag may problema, laging tinatawag yung police. So, ano ngayon ang definition mo ngayon ng isang hero? Sa akin ang hero, siya yung taong handang ibigay ang kanyang sarili alang-alang sa kapakanan ng ibang tao. 'Di ba? Yung handang i-sacrifice kung ano man meron siya para makapaglingkod sa kanyang kapwa. Either kung ano man ang katungkulan niya, ordinaryong tao man to, artista man to, o kahit ano pa man ang sitwasyon niya o ginagampanan niya sa kanyang buhay. Yun po ang hero para sa akin. So, you're portraying dual roles, di ba? Si Cardo at saka si Ador. Alin doon ang pinakamahirap na gampanan? At alin ka mas nakaka-identify na character? Sa totoong buhay, Honestly, mas nahirapan ako kay Cardo. Doon sa may pangalawang character ko. Kasi mas medyo bargas siya. Mas interesting sa mata ng mga tao. Yung, definitely, hindi sa halong pambobola. Yung binubuo namin yung character ni Ador, isa lang ang sinabi nila sa akin, inaano ko, ano ba yung limitation, ano ba yung mga nuances, ano ba yung mga mannerism ni Ador. Isa lang sinabi nila sa akin, kung ano si Coco, that's it. Kaya nung time na parang wala akong ligaw kasi alam ko yung rules ko, kilala ko yung pagkatao ko eh. Nung Cardo, doon ako mas nag-adjust. Kasi kailangan ko siyang baliin eh, kung ano ba yung mga habits, ano ba yung mannerism, ano ba yung mga na para iba naman. Saka, kasi ito yung mahaba talaga ng character. Ano yung bago kong maipapakita sa ating mga manonood. Yun siya. Thank you. Thank you rin po. Thank you, Jude. Our next question will come from Mars Calio of Astig.ph. Thanks, Sir Jude. Sir Aaron. Hi, Coco. Hello po. Di ba recently you also portrayed dun sa SAF 44? Opo. Sa maalala mo kaya. So, nakahugot ka rin ba ng ano ba doon, ng mga acting styles for this Provinciano version or totally iba? Actually, definitely iba. Kasi mayroon akong ginampanan na character dun eh. Na dun talaga kami nag-base dun sa character nung isa sa mga SAF 44 na nawala po sa atin. And then, ang natutunan ko po dun, nagkaroon ako ng chance para mas makilala sila bilang pulis. Mas makilala ko yung ano yung pinagdadaanan nila. Kasi mas nagkaroon ako ng time na makausap at makakwentuhan sila eh. Pagdating sa trabaho, sa personal na buhay, at kung ano man yung pinagdaanan po nila. Yun po. So parang yung dito, hindi na mahirap yung preparation mo? Parang actually, hindi nga po eh. Kasi dapat nga sa akin, nung binubuo namin siya, pwede ko sabihin sa management na parang, sige tara, start na tayo ng shooting or ng taping. Pero talaga ni-record ko sa sarili ko na, syempre bilang artista, kailangan bawat proyekto may natututunan ka. Ang ginawa ko talaga po dito, naghanda po kami na parang, kasi nung nag-MMK po ako, at ginampanan ko yung buhay ng isa sa mga SAF 44, nag-training na po ako doon eh. And then, pero sinabi ko dito, kinakailangan ko ulit mag-training, which is the basic, ano talaga yung pinaka-basic ng ano. Kumbaga nagkaroon po kami ng 1 week training, nagpunta po kami sa PNPA, talagang sinabayan po namin lahat ng training ng mga estudyante po doon. Para sabi nga po namin, naging advantages namin na parang hindi during the taping or shooting, doon pa lang kami nagre-rehearse o nagpa-practice. Kasi ibang-iba po ang galaw ng totoong mga nag-aaral na pulis sa ordinaryong tao. Kaya nung sinushoot na po namin siya, naging mas madali po para sa amin. Kasi nga po, mismong isang linggo, kahit yung director po namin, kasama po namin nagtitraining kahit po lahat ng staff para hindi namin siya dayain o hindi namin siya, para alam namin kung paano namin gagampanan yung bawat kilos nila. At saka kung ano ba yung mga nasa isip nila, ano ba yung mga problema pinagdadaanan nila during that days. Kaya nung nandun po kami, naging mas madali po para sa amin yung pag-shoot po namin.
In fact, nagpakalbo pa kasi Coco. Actually, yun nga yung ano namin eh. Nung sinushoot namin yun, hindi naman kami talaga nire-record kalbo, magpakalbo. Kasi syempre, marami kaming artista. Ang tendency, may iba't iba kaming proyektong ginagawa. Pero nung nandun na kami, dahil siguro masyado kami nadala ng mga, nung mga character na ginagampanan namin, saka talagang lahat kasi ng mga kasama namin doon, mga totoong plepo, mga totoong nagpupulis. Kumbaga, syempre nakakahiya na rin na parang sinimulan na natin, nahirapan na tayo, pinagdaanan na natin lahat ng ano. Kumbaga, sagarin na natin at kung ano man, kaya nga nandito tayo para ipakita natin sa mga manonood kung ano ba talaga yung hirap na pinagdadaanan ng mga nag-aaral bago magpulis. Kaya nung nandun na kami, actually, nagdadalawang isip yung director namin na talagang papakalbo ba sila? Okay lang kahit hindi, kasi pwede naman nating ano eh. Hindi, nandito na kami. Ginawa na namin, nagpakalbo na rin po kami. Siguro, nung maliit ka pa ba, did you ever like dream na maging police din? One day? Lahat naman po siguro, halos, hindi naman ano, halos lahat naman siguro ng kalalakihan, yan ang nasa isip nun. Dahil, diba, syempre pag lalaki ka, gusto mo laruan, baril-barilan. And then, every time nakakapanood ka ng TV o pelikula, laging may mga police na mga role. Lahat po, honestly ako po, na inimagine, medyo na rin ako sa basag ulo ng kabataan, kaya rin ako. Gusto ko talaga, sabi ko nga, dalawa lang ang pinangarap kong trabaho, maging cook, saka maging police. Ngayon po. Pero naging artista ka na ngayon. Pero nalisa ko ng landas, napunta mo dito. Okay, next ka. Okay.